So dito mga Lodi Cakes, ituturo ko yung iba't ibang klase ng financial markets, kung paano yung old school trading before, tsaka yung digital trading ngayon, anong pinagkaiba ng brokers tsaka exchange, tapos kung ano yung pros and cons nila. So kahit saang panig ng mundo mga Lodi Cakes, meron tayong 8 klase ng financial market. So una, meron tayong the forex market, meron tayong stock market, meron tayong derivatives market, meron tayong commodity market, meron tayong cryptocurrency market, meron tayong insurance and mortgage market, meron tayong capital market at money market. So, hindi ko na-explain sa inyo isa-isa kung ano yung mga ito, pero dito sa course natin, ang importante is tuturo ko sa inyo yung forex market tsaka yung cryptocurrency market. So, yung forex market mga Lodi Cakes, short word siya for foreign exchange. So, kung nagpadala na kayo before or pumunta na kayo sa ibang bansa, naranasan nyo na itong foreign exchange na kung saan from peso, papalitan nyo ito sa currency ng bansang pupuntahan nyo. So, for example, pupunta kayo ng Japan, then magpapalit kayo ng yen, no? From peso to yen. Kung pupunta kayo ng US, papapalit nyo yung peso nyo from peso to United States dollar. So, sa forex market mga Lodi Cakes, ang short explanation nito is something like this. For example, ang presyo ng isang dolyar ngayon sa peso is 50 pesos. So, ang gagawin mo, bibili tayo ng 1 USD, kapalit nun is 50 pesos. So, for example, itong 1 USD mga Lodi Cakes, itatago natin ito ng almost 6 months or 12 months. So, sabihin natin nakalipas na yung 1 year mga Lodi Cakes. Ang presyo na ngayon ng US dollars kumpara sa pesos ay 55 pesos every $1. So, yung gagawin mo, yung 1 USD mo, ipapalit mo siya sa peso. Kung binili mo yung US dollar ng 50 pesos, kumita ka na ng 5 pesos. Kung isipin mo mga Lodi Cakes, medyo mahirap yun, no? Kasi ang gagawin mo is pupunta ka pa sa store para magpapalit ng pera every time na gusto mong bumili and magbenta. So, huwag kayong mag-alala kasi dito mga Lodi Cakes, lahat nasa app yan or nasa phone nyo lang. So, ganun tayo kumikita dito sa trading natin. Kumbaga, instant buy and sell lang yung ginagawa natin sa laptop or phone natin. So, sa crypto mga Lodi Cakes, tinitake advantage din natin yung pag-fluctuate ng price nila. So, kahapon, $29 siya, then ngayon, $30 siya, kumita ka ng $1 every time na meron kang isang Bitcoin. So, ganun nagwo-work yung trading natin dito. So, ano nga ba yung old school type ng trading mga Lodi Cakes? So, before nung mga 1980s hanggang 1990s, nung wala pang mga gadget, wala pang mga smartphone, wala pang laptop, meron lang tayong mga computer pero hindi pa ganun ka-high-tech. So, yung mga private investors mga Lodi Cakes, every time na gusto nilang mag-invest, kung gusto nila bumili ng stocks ng Apple, gusto nilang magpapalit ng pera, no? Ang ginagawa nila is pumupunta sila or tumatawag sila sa isang kumpanya. So basically napakahirap mga Lodi Cakes kasi hindi siya instant. Tatawag ka pa, then kakausapin mo yung mga representative, then marami pa silang hihingilin mga documents sa'yo kasi hindi to basta-basta pwede mag-invest. Tapos mahirap pa mag-track ng price ng isang asset kasi nung panahon na yung mga Lodi Cakes lahat nasa TV lang, nasa dyaryo, no? Para malaman mo kung ano yung halaga niya ngayon. Then kung satisfied ka, kunyari sabihin natin tumaas, lumipad yung in-invest mo, kailangan mo ulit silang tawagan para ibenta yung asset mo. So, medyo matagal yung proseso nila before, pero hindi tulad ngayon mga Lodi Cakes na sobrang high-tech na ng mga gadgets, sobrang ganda na ng modern na trading natin, is instant na lahat. So, pupunta lang kayo sa phone, magre-register lang kayo, magbabuy and sell kayo dyan anytime na gusto nyo. Tapos dito, natatrack din natin yung live updates about sa isang kumpanya, about sa price ng isang asset, no? Kasi talagang marami na tayong apps na pwedeng pagbasehan. So, bago natin pag-usapan yung pinagkaiba ng brokers tsaka ng exchange, pag-usapan muna natin yung tinatawag nating market price. So, ang ibig sabihin ng market price, mga Lodi Cakes, so sa Tagalog, presyo sa merkado, ito yung standard price natin. Kumbaga, dito sila magbabase ng presyo na kahit saan ka bang pumunta, sabihin natin na sa Pilipinas ka, ang presyo ng isang ginto is $1,000. Then, kahit pumunta ka pa sa US, sa UK, $1,000 din yung magiging price nila. Kasi yun yung presyo ngayon sa market na kahit sino willing na bumili or magbenta sa ganong halaga. Dito papasok yung broker tsaka yung exchange. So, yung ginagawa natin dito mga Lodi Cakes is mga broker is pinapadali nila yung pagtitrade natin. So, instead na maghahanap ka ng seller, instead na maghahanap ka ng buyer, automatic na silang maghahanap ng buyer and seller para sa'yo. Pero, pinagkaiba lang dito sa broker mga Lodi Cakes is hindi ito direct trading. So, ano ibig sabihin ng direct trading? Ang direct trading, ito yung pagtitrade natin based on market price. Tapos dito, meron din tayong hinahawakan na
totoong asset talaga na masasabi nating sa atin talaga. Habang yung exchange naman mga Lodi Cakes ay nag-offer sila ng totoong asset, as in pagkabili mo, sa'yo talaga yon at nagkakaroon ito ng effect sa market price. So, unang pro sa paggamit ng isang broker mga Lodi Cakes ay marami kayong pagpipilian na pwedeng i-trade dito. Kumbaga sila ay CFD or tinatawag na Contract for Difference. So, hindi tayo nagtitrade ng totoong asset dito, pero marami tayong pagpipilian. No? Meron tayong oil, meron tayong ginto, silver, meron tayong cryptocurrency, meron tayong forex market. So, marami tayong pagpipilian dito sa broker na to. Marami tayong options na pagpipilian sa pag-deposit tsaka withdrawal, including na dito yung debit tsaka yung credit cards. Kasi ito pa maganda sa mga broker, mga Lodi Cakes. Most of them, no, ay regulated sila and licensed. So, ibig sabihin, kapag nag-trade tayo sa kanila, then meron nangyaring hindi maganda sa broker na yan, sabihin natin na nag-liquidate sila, na nawala yung kumpanya nila, huwag kayong mag-alala kasi pwede silang kasuhan, pwede rin silang, kung insured sila, babayaran nila yung mga perang nawala nila sa inyo. So, yun yung maganda sa most brokers, mga Lodi Cakes, is regulated sila. Kasi maganda dito is yung customer support. So, dahil institution to mga broker, most of them ay meron silang mga full customer service, no, na 24/7 open. So, ano naman yung cons ng paggamit ng broker? So, yun nga, binanggit na natin, wala itong direct trading. Tapos, yung isa ding cons nito is kung gusto natin mag-trade sa crypto, dahil marami ng crypto ngayon, usually, limited lang yung mga choices nila dito. Pinagpilian lang nila kung ano yung magaganda para sa mga client nila. So, ang pros naman ng paggamit ng exchange, mga Lodi Cakes, is meron silang direct trading. So, pwede kang mag-invest dito ng isang asset na talagang matatawag mo na sa'yo. Pwede kang mag-invest dito ng Bitcoin, tapos ilagay mo siya sa wallet mo, sa digital wallet. Pwede mo rin siyang i-transfer sa mga iba't ibang exchange. Tapos, hindi lang yun, marami din silang mga pagpipilian na crypto tokens dito. Marami sila, as in talagang pati mga decentralized, meron mga Web3, no? Iba't ibang klase, meron mga meme coin, no? Although meron sila mga direct trading, mga Lodi Cakes, meron din sila mga future trading o yung tinatawag din nating mga kontrata tulad nung sa broker kanina. Kumbaga wala kang titrade dito na totoong asset, magtitrade lang tayo base sa papel o kontrata. Ang maganda din sa mga exchange, mga Lodi Cakes, ay bukod sa trading, meron silang iba't ibang klase ng pag-earn ng money. Marami silang features, no? Meron silang mga vault, meron silang mga liquidity mining, no? Or meron silang mga launch pool tsaka launchpad na wala sa mga broker. So, ang cons ng paggamit ng exchange, mga Lodi Cakes, ay most of them, no, halos lahat ng exchange, mga Lodi Cakes, ay wala ng ibang pagpipilian na instruments or wala ng ibang pairs, kundi crypto lang. So, walang forex, walang stock market, walang commodity, kahit ano, as in crypto lang ginagamit ng mga exchange. Tapos ito pa yung isa sa pinaka-reason na kung bakit hindi maganda mag-trade sa exchange ay most of them, hindi sila regulated by law. So, tama yan, mga Lodi Cakes. So, ibig sabihin, every time na magte-trade ka sa exchange, tinatanggap mo yung terms and condition na hindi sila regulated. It means kapag nawala yung pera mo, nagkamali ka sa ganito, o kaya naman nag-bankrupt sila, na liquidity crunch sila, may chance na hindi mo na mababawi yung pera mo dahil hindi sila insured and hindi sila regulated by law. So, meaning kapag nag-trade tayo sa exchange, we are taking extra risk sa pagte-trade, unlike sa broker. So, kung tatanungin mo kung anong pipiliin ko, kung broker ba and exchange, ang sagot ko dyan ay both. Okay? So, gumagamit ako ng broker and gumagamit din ako ng exchange at the same time. So, kung magte-trade ako ng crypto, sa exchange ako magte-trade. Pero kung magte-trade ako ng forex, gold, stock market, sa broker ako pupunta. So, depende siya sa kung anong feature ang gagawin mo, kung anong pairs ang iti-trade mo, then pwede mo naman silang gamitin both. You can use as many as you want, no? Kahit marami pang exchange, iba't ibang klaseng broker, pwede ka gumamit. Then, papakita ko sa inyo sa mga susunod na videos kung ano yung mga ginagamit kong broker and exchange sa pagte-trade.